Hey, once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Doctor Cell Phone Repair Training Course. So, in this video, pag-usapan natin yung OBP-IC o yung Over Voltage Protection IC. So, the reason why na kailangan nating matutunan din ito dahil halimbawa may mga problem tayo, no? Makikita natin tong IC nito sa charging circuit. So, yung mga common problem na ma-encounter natin sa pag-repair ng cellphone, yung walang response sa charging, okay? Or nagkakaroon tayo ng charging error, isa ito sa dapat nating i-check yung OBP-IC na yan. Okay? So, paano ba natin mare-repair yan? Una-una, dapat alam natin yung itsura niya. So, ito sa picture na to, ito yung tinatawag na Over Voltage Protection IC or OBP-IC. So, madalas nasisira ito kapag merong high current o high voltage, nagkaroon ng mataas na spike doon sa line na yan, sa OBP-IC line na yan, yung OBP-IC is parang mag-act siya as a fuse. So pag may biglang pag-spike ng voltage or current sa line na yan, napuputol yung pagdaloy ng kuryente. So that is the purpose of OBP-IC. Siya isang protection IC o protection circuit. Okay, so ito, nakikita natin sa atin yung screen ngayon, yung itsura ng OBP-IC, and then sa next, papakita ko naman sa inyo kung paano nag-work yung IC at sample ng circuitry ng OBP-IC. Okay, so ito yung sample na circuitry o madalas na circuitry na makikita natin sa ating cellphone motherboard. So, unang-una, yung ating sinasaksak natin yung ating charger sa ating charger pin sa ating charging board. And then, kung meron niyang charging flex, okay, pumapanik yan sa ating main board. Ang tawag natin dun is B-bus 5 volts. So, yung 5 volts line na yan, galing yan sa ating charger. And then, sa line na yan, makikita natin, meron tayo dyan diode, okay? Or mismo dun sa charging board, makikita mo yung linya ng charging board natin, meron niyang diode, Zener diode. So, isa rin yan sa protection circuit ng ating motherboard, yung diode na yan. Okay? And then, meron diyang capacitor. Okay? So, yan ay Zener diode. And then, meron tayo diyang capacitor. And then, pupasok yun sa tinatawag natin ng pin number B3, C2, and C3. So, kung meron tayong IC, nakikita natin dito, ito yung IC natin, no? Itong block na to. Okay. So, 4 by 3 siya na paa. 4 by 3. So, apat na row and no, 3 na row and 4 na column. So, kaya pagka sinabing C1, okay, burayin natin to para makita natin ulit. So, meron tayong IC 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, ito yung mga paanong IC natin. Okay? Ngayon, pag binibilang natin yan, by rows and column. A, B, and C. Then 1, 2, 3, 4. So, itong 5 volts line natin papasok sa B3, C2, and C3. So, kung meron tayong positive 5 volts, 5 volts line, okay, papasok yan sa C2 and C3. Ito. Itong line na to at pati yung
B3. So, yung mga paa na yan, okay, diyan pumapasok yung ating 5 volts line. Okay? So, lahat yan ay interconnected. And then, ang output niya is A2, A3, and B2. So, ito yung ating A1, A2, and then A3, ito. And then, ito naman yung ating B2. So, yung output ng ating B-bus ay itong line na to, papunta naman sa B-bus. B-bus out. Okay? Which is pumupunta yan sa ating charging IC or DC to DC IC. Okay? So, ano naman tong OBLO? OBLO. So, ito ang OBLO is over voltage lockout. Over voltage lockout. So, ibig sabihin, ito ay ginagamit din siya as enable. So, kung merong problem sa IC, ito yung nagsasabi kung mag-stop yung function ng IC para maglabas ng voltage dito. So, isang circuit ang susunod na circuit natin, meron tayong configuration na makikita kung paano mag-work itong over voltage lockout na to. So, itong klaseng circuitry na to, pwede natin tong i-bypass, no? So, hindi natin nare-recommend yung bypass kasi kaya nga nandiyan yung IC na yan is for protection. The second time na wala na yan, bypass natin tong IC na to. So, the second time na magkaroon na naman ng spike or line na high voltage, okay? Ito kasing B-bus na to. Susunod na IC rito, yung tinatawag natin na DC to DC IC or yung charging IC. So, next time na magkaroon ng biglang spike ng voltage, ito na yung masisira. Okay? Ngayon, kung just in case na wala ka talagang IC na OBP na makuha or pansamantala, okay, for testing purposes, pwede mo itong i-bypass. So, all you have to do is tanggalin mo yung IC sa circuitry and then mag-run ka ng jumper wire mula dun sa input capacitor ng ating OBP ICs and then dun sa positive line, syempre, dun sa positive line ng ating output capacitor ng ating OBP IC. Okay. Ganyan yung pag-bypass ng OBP IC circuit na to. Okay, sa next circuit naman, pakita natin yung schematic ng meron siyang control, no? Meron siyang enable signal using yung over voltage lockout. So dito, makikita natin andito yung ating 5 volts line. Okay. Wait lang, ano ko lang. May customer lang sa desktop ko lang. Okay, na-resume ko yung recording. Kaya may customer kanina. So, ito yung second circuit na makikita natin sa ating cellphone motherboard. Yung merong, ang pinagkaiba nito sa unang circuitry, meron tayong, okay, resistor dito sa line ng over voltage lockout. So, ang mangyari dito, ganun pa rin, galing doon sa ating charger pin, sa ating charging board, meron tayo diyang 5 volts line. Okay, and then meron din tayo diyang yung Zener diode, nilalagyan din yan. Additional feature for security purposes. Zener diode. And then meron dyan tayong capacitor, filter capacitor. And then pumapasok yan dito sa ating pin number B3, C2, and C3. So yung 5 volts line natin, galing sa ating charger pin, ganun pa rin. Okay. Papasok yan sa ating B2, C2, C3, and B3. Okay. Yan yung papasukan ng ating 5 volts line. Ngayon,
Siyempre, kailangan niya ng output which is yung BBus na 5 volts papasok ng ating charging IC. Okay? Ngayon, bago to magkaroon ng output, meron tayo dito ang tinatawag na over voltage. Parang ito yung control natin or enable signal natin para mag-output dito. Ngayon, yung ating 5 volts voltage is pupunta yan dito and then pupunta yan dito sa pin number C1. So, itong C1 natin, ito yung ating OBLO. Okay, ito yung ating OBLO. So, dito sa C1, no, in between ng dalawang resistor, meron tayong R1 and R2. Meron tayong tinatawag dito na voltage divider. So, nangyayari dyan, yung 5 volts natin mag-divide into 2 dahil meron tayong dalawang naka-series na resistor to the ground. Ngayon, may computation tayo dyan kung yung dalawang naka-series na resistor ay magkaiba ng value. Ngayon, kung pareho sila ng value, ang nangyayari dyan is dinidivide na lang natin yung input voltage into 2. So, ibig sabihin, ang voltage na makukuha natin dito is 2.5 volts. So, dapat meron tayong ma-measure na 2.5 volts, papasok yan ng pin number C1 ng IC. Ngayon, pag nakatanggap na ng 2.5 volts itong IC natin, itong OBLO pin number OB, that is the time na magkakaroon na tayo ng 5 volts output line dito sa ating A2, A3, and B2. A2, B3. So, dyan, saka naman tayo magkakaroon ng BBus 5 volts. BBus out. Okay? So, yung mga ibang line, like enable, ground siya. And then, yung B1, AC, okay, not connected. And then, A4, B4, ito sa lahat, ito, ground. Okay, ito ay ground. Yung B1 ay NC or not connected. Okay? So, ganun yung para sa circuitry na to. So, ang tanong, pwede ba natin itong i-bypass itong ganitong circuitry? Yes, pwede pa rin itong i-bypass. Pero hindi ko siya nire-recommend. Ibig sabihin, pwede mo pa rin siyang tanggalin mo yung IC and then mag-run ka lang ng jumper wire mula dito sa line na to papunta dun sa output capacitor ng ating OBP IC. Yes, pwede yan. Pero not recommended. No? Kasi nga, for protection yan, hindi mo dapat gawin yan. So, pwede yan. Pwede i-bypass but not recommended. So, mapakita pa ako ng isang circuitry kung saan ang OBP-IC ay hindi mo pwedeng i-bypass. Okay? So, itong circuit na to. Okay? So, itong circuit na to, itong KTS1682 na to, na IC. Okay? Ganun pa rin, meron kang input voltage na 5 volts galing sa iyong subboard o charger pin or charging flex. Meron ka dyan 5 volts. Okay? So, yung 5 volts na yan, positive 5 volts line, pupasok yan sa mga paa na to, no? Okay? C2, C3, and B3. Diyan, tatlong pin ng ating IC. And then, tingnan natin to. Ang output niya ay dito sa pin number B2, A3, and A2. So, of course, meron diyang mga filter capacitor pa rin. So, sa output na ito, merong filter capacitor. Nandito yung 5 volts. Pero, hindi ulit mag-out yan. So kailan yan mag-out? Mag-output ng 5 volts. So, meron tayong circuitry dito. So, once na pumasok yung ating 5 volts dun sa ating OBP-IC, automatic maglalabas siya ng voltahe dito sa ating pin number B1.
Okay? Sa ating pin number V1. Ang tawag dyan ay voltage detect, B detect. So itong B1 na yan, voltage detect, yan naman yung circuit na yan, okay? Itong pin na to, papasok yan sa tinatawag nating DC to DC circuit o yung sa charging IC natin. Papasok yan sa ating charging IC. Okay? Once na magkaroon ng input voltage dyan sa charging IC galing dito sa pin number B1, okay, si charging IC naman is malaman niya na merong charging at meron na tayong nakasaksak na charger. Ang gagawin naman ni charging IC is mag-output siya ng signal, which is yung OBP OBPNB. Etong OBPNB, ito yung B detect natin. Okay, pupunta naman yan sa A1. So, papunta rito. Ang tawag yan is OBPNB. So, ibig sabihin, ang nagko-control ng circuitry na to para magkaroon ng output voltage doon ay yung ating charging IC. Itong charging IC natin na to. So, yung charging IC natin, siya magko-control kung i-out na ba yung ating 5 volts voltage dito. Okay? So, ganoon nagtatrabaho itong IC na to. Kaya ito, medyo challenging to na i-bypass dahil may mga parameters tayo na dapat uh, i-consider. Like yung itong B detect saka itong control pin na to. So, which is controlled naman ng ating charging IC. Okay. So, ito, hindi to pwedeng i-bypass o challenging to i-bypass itong circuitry na to. Okay? So, yun yung ating tinatawag na OBPIC kung paano siya nag-work at yung mga sample circuit and paano man naman siya i-bypass. So, kung maka-repair tayo ng mga ganong klaseng sira ng cellphone, maaari tayong kumita ng 800, 1,000, 1,500 or 2,500 depende sa brand or model ng cellphone. So kung may isa kang cellphone na sira na ganito ang sira sa IC, so let's say 1,000 sa ganyang problem, maaari kang kumita ng 1,000 to 1,500, so 30,000 to 45,000 isang buwan sa isang IC na ganito ang sira sa isang cellphone. Okay, so yun ang kagandahan ng meron kang idea kung paano mag-repair ng mga IC problem o board repair problem. So, I invite you sa meron ako in-offer na cellphone repair training for beginners, no? Kung never ka pa nakahawak ng panghinang o never ka pa nakahawak ng multi-tester o multimeter, meron akong in-offer na 5 days training. So, isa ito sa tinuturo ko kung paano mag-repair ng motherboard, mag-analyze ng circuitry, ng electronics. Tuturuan ko rin kayo kung paano mag-test ng mga electronics component, mag-install ng brand new ng LCD, okay, mag-reball, mag-read ng schematic diagram at mag-program ng mga sirang cellphone like mga password lock. Tinuturuan ko rin ng mga estudyante ko. So kung ikaw ay interesado, you are a beginner and gusto mo magkaroon ng sideline income o mag-start ng cellphone repair business mo, this training is for you. So kung ikaw ay interesado, send me PM and from there, pag-usapan natin yung iyong magiging training. So once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Doctor Cellphone Repair Training Course. Have a great day, everyone. Bye.